Dalawang anak ko, paborito ng mga DDS. Araw-araw bumabanat kay BP Sara tong dalawa na to. It is interesting na may kinakaharap na grave threats issue ang pangalawang Pangulo at may kinakaharap na grave threats issue rin ang kanyang kapatid. So parang like brother, like sister po ito. And the question of the nation is, does it actually run in the family? Yan po ang tanong ni Representative Terry Redon. Talaga bang violente itong mga pamilya na to? Nasa dugo ba nila ang maging violente? Buti nga sila nasa dugo, ikaw nasa ilong mo. Sila Redon, ang pagiging violente nasa dugo. Ikaw, nasa ilong mo ang lahat ng iyong katangian. Lumiliit na ba ang mundo ni BP Sara? Ha? Terry Redon, lumiliit na ba ang mundo ni BP Sara? Bakit? Nasasakop na ba sila ng ilong mo? Si BP Sara, yung mundo ba ni BP Sara, unti-unti na nasasakop ng ilong mo rin doon. Ito pa isa, si Representative Sia Adjong. Bakit puro na lang violence-related ang mga issues na kinakaharap nila? Yung mga Duterte daw. Alam niyo po kung bakit? Una, sampa kayo ng sampa na reklamo. Wala namang katuturan. Grave threat. Pambarangay lang yan, di ba? Grave threat. Pero ginagawa nyo national issue. Ikalawa, bakit kaya violence-related lang? Bakit tungkol lang dyan sa ang kaso ng mga Duterte? Ang kinakaharap daw nila lagi sa pagiging violente mula sa tatay, EJK, yung crimes against humanity, hanggang sa mga anak. Yan. Gusto nilang palabasin, mana-mana ba yan? Okay. Okay na po maging matapang. No? Tama naman, matapang po ang mga Duterte, matapang sa kriminalidad, matapang sa mga droga, laban sa droga, at matapang laban sa korupsyon. Proud na proud po kami na mayroon pong pamilya ng mga leader dito sa Pilipinas na nanatiling matatapang. Violente sila sa mga kriminal, sa mga droga, at sa korupsyon. Alam niyo kung bakit yan ang kinakaso nyo sa kanila? Panay violent related? Tanong nyo. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi nyo sila makasuwa ng pagnanakaw. Hindi kasi sila mga magnanakaw. Pati nga itong confidential fund, hindi nyo masabi na ninakaw. Misuse pa rin. Alam nyo, tigil-tigilan nyo na yung misuse. Yang misuse, hindi po yan misuse o yung tinatawag nating notice of disallowance ng COA ay hindi po ground for impeachment. Basahin nyo kung merong notice of disallowance sa grounds for impeachment. Pag tungkol po sa pera, graft and corruption at plunder ang impeachable offense. Pag notice of disallowance, hindi po yan impeachable offense. Pinagpipilitan nyo lang. Misuse, hindi po yan impeachable offense. Ang pagdating po sa paggamit ng pera, dalawa lang po ang impeachable offense. Graft and corruption at plunder. Asan doon ang notice of disallowance? Plunder ba yun o graft ba yun? Hindi. Paano matatawag? Paano mo tatawagin na graft at plunder? Kinakailangan mayroon pong act, meron pong ginawang pagnanakaw sa pondo. Puti, hindi lang kayo pumapayag. Hindi kami pumapayag na ang isubmit ay acknowledgement receipt. Kinakailangan OR. O asan ang pagnanakaw dun? Ang katwiran ng Vice President, confidential nga. Pag OR yan, ilalagay mo yung tunay na pangalan, tunay na address ng taong bumili, taong pinagbigyan mo.
Halimbawa, gamot. Ang dali pong tukuyin yan. Dito pala to sa barangay na to. Bumili. Alam nga, siyempre, hindi po practical yun na, kunwari, yung confidential activity ay naganap po sa Davao. Hindi po practical na bibili ka ng gamot sa Maynila para lang mailigaw mo, di ba? Oh. Malamang dyan din yan sa vicinity ng Davao. Wala naman kayong binibintang na binulsa ni BP Sara. Wala naman kayong ebidensya na binulsa ni BP Sara. Kung hindi po binulsa ni BP Sara yan, at ito pa isa, ang tanging batayan nyo, COA report. Mismo ang COA, hindi pa final. Dahil sabi ng dalawa, appealable yan. Appealable. Ibig sabihin, tatanggalin nyo si BP Sara dahil doon sa notice of disallowance, appealable nga. Paano pag-appeal? Pag inappeal ni BP Sara, sinabi, ay wala ka na notice of disallowance, natanggal nyo sa pwesto. Hindi pa final, tapos tinanggal, nauna pa kayong mag-final kaysa sa COA. Kayo pa unang magdedeklara kaysa sa COA, COA lang pinagbabatayan nyo. Uunahan nyo pa yung COA. Tandaan nyo po, paulit-ulit yung mga testigo, tanging COA lamang ang pwedeng mag-audit. Kung COA lang ang pwedeng mag-audit, hindi pa po final yung audit ng COA dahil meron pang time for appeal. Umapila pa. Under appeal. Kayo ipafinal nyo na mali ang paggastos ng Office of the Vice President. Kaya lahat ng abogado nagsasabi, kung appealable yan, hindi pwedeng final yan, hindi nyo pwedeng pagbatayan. Hindi pa final. Under appeal pa. Tapos kayo, pinainal nyo yung pagkakasala ni BP Sara. Nauna pa kayo sa COA na mag-final. Pilit na pilit kasi yung kaso nyo eh. Tanong ni Terry Ridon tsaka si Adjong, bakit daw panay karahasan ng kinakaso? Kasi wala kayong makitang kaso na ikakaso nyo sa kanila tungkol sa pagnanakaw dahil hindi magnanakaw ang mga Duterte. Marahas ba sila? Opo, marahas sa mga kriminal, marahas sa mga corrupt official, marahas sa mga sindikato ng droga. Papiliin nyo yung tao. Anong gusto nyo? Yung mga taong mararahas sa kriminalidad, marahas sa droga, marahas sa mga corruption? O walang say sa droga, walang say sa corruption, walang say sa criminality? Pero ang takaw magnakaw. Ang babait sa kriminal. Eto po yan eh. Mga kriminal, dalawa treatment mo. Pwede kang maging marahas sa mga kriminal, magnanakaw, at saka sa droga, pwede kang maging marahas laban sa mga yan. At pagdating naman sa mga tao, ang bait mo. Kaya mahal na mahal yung mga Duterte, ang bait nila sa tao. Marahas sila sa krimen, mabait sila sa tao. Dito naman, baliktad. Mabait sa krimen, walang pake sa tao. Mamili kayo. Anong magandang administrasyon? Marahas sa krimen? Marahas sa mga kriminal? Pero mahal na mahal yung mga tao? O yung mahal na mahal yung mga kriminal? Mahal na mahal yung mga droga? Mahal na mahal yung mga korap? Tapos walang pake sa tao. Doon na ako sa marahas sa krimen.
Kaya, hindi nila masagot eh. May nagtanong na reporter. Sabi ng reporter, kung sinasabi po ninyo na si BP Sara po ay inaakusahan ninyo ng kung ano-ano, yan, sa misuse ng confidential fund, tapos meron pang yung betrayal of public trust dyan sa death threat. Bakit po, eto tanong na reporter bakit po ang taas pa rin ni BP Sara sa rating? Sabi ko, sige, sagutin nyo. Paano mo sasagutin yun? Di ba? Binibintangan nyo si BP Sara na magnanakaw, lustay. Binibintang nyo si BP Sara na dinetret yung Pangulo. Hindi kaya yung bintang nyo kay BP Sara walang naniniwala? Mag-isip-isip din kayo. Kaya ang ano po nila, solusyon po nila, dahil hindi po sila manalo kahit sa survey, putya, pagawin natin ng survey yung napakahusay na Okta Arts. Panalo si Lenny sa survey ng Okta. Ang problema nila, sino naman naniniwala sa Okta? Putang. Sa lahat po ng survey company, yan po ang hindi ka panipaniwala.